pastor, hindi na ako mangangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siyang susubaybay sa aking daan. Dahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa umaaliw, lungkot may kanyang papawin. Kaharap ko man ang aking kaaway, kanyang pinangakong ako'y iingatan. Kabutihan at awa niya'y kakamtan sa lahat ng araw, sa lahat ng araw. Pupurihin ko siya magpakailan paman. Dahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa umaaliw, lungkot may kanyang papawin. Pastor, hindi na ako mangangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siyang susubaybay sa aking daan, sa aking daan. Okay, magandang gabi po muli sa inyong lahat, sa ating mga kasama, Pastor Claude, Pastor Nanding, Brother Edgar, at kung sino man ang ibang mga naka-join na hindi ko nakikita ang mga pangalan. Salamat po muli sa inyo sa pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Biyaya po ng Panginoon, ako uli ang mag-discuss sa gabing ito. Medyo na may inasikaso si Pastor Claude at naandun pa siya sa Timonan, pero kasama natin siya dito. Ayan, so tayo po magpapatuloy sa ating talakayan na naiwan natin kagabi. At tayo nga po ay nagpasimula sa Isaiah chapter 60. So ngayong gabing ito, talakayin natin ang talatang 1 hanggang talatang 2. Samahan po ninyo ako sa ating panimulang panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa pagpapatuloy na pagbibigay mo sa amin ng panahon upang kami makapagpatuloy sa pag-aaral. Salamat sa kalakasan ng katawan, sa kaayusan ng kaisipan, ng puso, ng mga damdamin, at sa opportunity na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Sa online, kay Pastor Nanding, Pastor Claude, Brother Edgar na lagi namin kasama, at sa ibang kasama pa namin, Panginoon, na
kasama namin mag-aaral sa gabing ito. Tulungan mo kami pagpalain at gabayan, matalakay ng maayos, at naaayon sa iyong kalooban ang mga talatang ito, at ang bawat isa sa amin ay matuto, mailapat namin sa buhay namin ang mensahe ng iyong mga salita. Gabayan mo kami, Panginoon, pinagkakatiwala namin, hinihingi sa iyong lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so yan nga po. So kagabi nga po ay nasimulan natin ang ating lesson na kasunod, Isaiah chapter 60. Nasa huling bahagi na tayo ng aklat ng Isaiah. Ang Isaiah chapter 60 generally ay naglalaman ng mga propesiya na nagpapahayag hinggil sa maluwalhating panunumbalik ng mga Israelita sa Jerusalem. Magandang gabi, Sister Letty. Salamat at napagadaan ka sa ating pag-aaral. Kumusta na po, kapatid? Ayan. Okay, Sister Letty po ay kasama natin, kaibigang kasama natin siya doon sa Dumaguete. Ayan. At yan po ay sa ilang panahon na pagkakasama ay napakalapit sa ating puso. Ayan. Sayang nawala ng isang kaibigan pa natin at umuwi na ng maaga sa Panginoon. Okay. So yun nga po, Isaiah chapter 60. Ito'y propesiya. Kagaya ng nabanggit natin kagabi. Napakaganda na tinatalakay dito. Pero again, i-remind ko po ulit kayo, ito po'y prophecy during the time of Isaiah. Hindi pa po ito nangyayari. Kumbaga ito ay hindi pa nangyayari pero nasa isip na ni Isaiah, ipinamulat na sa kanya ng Panginoon upang bigyan na ng warning, early warning ang mga Israelita. Again, ang tinutukoy po dito na Israelita ay ang mga Hudyo. At sila po ay yung naandoon sa bansa o sa bayan ng Juda o yung tinatawag nating Southern Kingdom. There are two tribes, the tribes of Benjamin and the tribes of Judah. And of course, the tribes of Levi or yung mga Levita. So nakita natin doon na napakaganda ng pangako ng Diyos sa mga Israelita matapos silang mabihag ng Babylonia. After 70 years, sila ay babalik sa kanilang bayan at isasaayos ni Yahweh ang kanilang bayan o ang Jerusalem o ang bansang Juda. At ito'y napag-aralan na rin natin sa mga nakalipas na kabanata. Ito ay sa pamamagitan ni edict ng isang batas na ginawa ni Haring Ciro or yung Edict of Cyrus III or Edict of King Cyrus, isang Persian na hari. At ito siya ang gagamitin ng Panginoon para mapalaya ang kanyang mga anak na Israelita after 70 years of Babylonian captivity. Nakakalungkot lamang sa kapanahunan ngayon natin, yung nagpalaya sa Israel ay siya naman nilang kaaway. Yung Persia, yung Medo-Persia na ginamit ay ngayon ay yun yung bansang Iran na kaaway nila. At talaga namang hindi natin maintindihan, But well, ito po'y part ng propesiya na magkakaroon ng mga digmaan. Ayan. Okay, so ang kabanatang 6 na po ay tumutukoy sa panawagan na bumangon at magliwanag. Yan nga po yung tatalakayin natin maya-maya sa verse 1. Ang title ng ating talakayan sa gabing ito is Arise, Jerusalem, shed your light like a sun. Magliwanag ka. Yan. At napakaganda ng nilalaman ng chapter 60 dahil yung lupain ng Jerusalem, ng Juda na naging tiwangwang, nawala ng production, nawala ng kwenta, naging parang disyerto. Sa pagkakataong sila'y bumalik, ito'y muling pagyayamanin ni Yahweh. Ayan. May isang bagay ako hindi nabanggit kagabi. Yung 70 years na pagkabihag sa Juda ay isang uri ng pagpapayaman sa lupain ng Israel o ng mga bansa sa kapanahunan ng lumang tipan. Ito'y tinatawag na parang pagpapahinga ng lupa na walang magiging production sa loob ng mahabang panahon at para ito'y maging yumaman. Kumbaga, in the past, bago dumating yung 70 years, yung lupa nila ay parang exhausted, na naubos na yung sustansya, na wala na yung mga natural resources, kaya posibleng yung mga halaman na itatanim ay hindi na maging malusog. So, itong
pagkabihag sa Israel sa mga taga-Juda sa Babylonia ng 70 taon, napahinga rin yung lupain ng 70 taon. Ibig sabihin nakapag-accumulate ito, nakapagpundar, nakapag-ipon ng maraming sustansya. Kaya nung pagbalik ng Israelita sa Jerusalem ay napakalusog ng lupa. Kaya sila ay muling napaunlad nila ang kanilang bayan. Ngayon sa kabanatang 6 na po ating tatalakayin, ano yung magiging buhay ng mga Israelita sa panahon ng kanilang pagkalaya. Yan, si Pastor Claude po ay very familiar yan sa agriculture kasi meron siyang mga produkto na dinidil tungkol sa restoration of the fertilities ng mga lupain. Ako naman, medyo familiar ako sa lupa dahil ako po ay nagkaisip bilang magsasaka. Magsasaka po ang aking mga magulang at yan ang dahilan kung paano kami nabuhay. Yan ang ginamit ng Panginoon. Ayan, kung wala po yung lupain, yung agricultural community, siguro walang pastor na nagdi-discuss ngayon sa harap ninyo po. Ayan, so, diretso po tayo sa verse 1, ano? Ang sabi dito, bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa NIV, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Napakaganda ng encouragement sa pagpapasimula ng kabanata na ito. Bumangon ka. Para bagang merong isang sitwasyon na yung mga tao ay nakahiga, nakatulog, o nagpahinga ng mahabang panahon. And finally, sabi ni Yahweh ay bumangon ka. Siguro kung ma-imagine natin, merong isang taong nakomatose ng mahabang panahon and finally, siya ay nagising na. No? Comatose. Actually, ang nangyari sa Juda ay parang comatose. Talagang namatay ang kanilang ekonomiya. Ano po? Ang Pilipinas ay hindi naman comatose, napakayaman, maraming pera ang Pilipinas, kaya lang po nakalagay sa maleta. Ayan. Bahala na po kayo mag-isip kung nasaan yung mga maleta na iyan. Okay, sa talatang ito, si Propeta Isaiah ay nagsasalita na parang kinakausap ang Zion o ang Jerusalem. Tatandaan po natin yung salitang Zion o Jerusalem, it represents a house of God. Kasi po nasa Jerusalem yung templo. Well, of course, during this time ng pagbabalik ng mga Israelita sa Juda, ay wala yung templo kasi giniba sila 70 years ago nung pagbihag sa kanila ng Babylonia. And during the time of Ezra and sino yung isa? Zerubbabel ay naibalik na itayo muli ang templo. And pagdating naman ng time ni Nehemiah, yung dingding o yung wall of Jerusalem naman ang naitayo. Ayan. Okay. Ang mga Israelita ay tinawag buhat sa pagkakatulog o buhat sa pagkakabihag. Bumangon ka, Jerusalem. Ibig sabihin, tumayo ka, kalimutan mo kung anumang kasamaan, kung anumang kahirapan at kabigatan ang nangyari sa iyo at ikaw ay muling mabuhay ng maunlad, ayusin mo ang buhay mo, lumabas ka ng Babylonia at bumalik ka sa iyong lupaing minana, yang Jerusalem. By the way, yung Jerusalem, para mas medyo malinaw sa atin, baka nakalimutan na natin, ito rin yung lupang Kanaan na ipinangako sa kanila during the time of Moses. At ito yung kanilang pangako ni Yahweh. Kaya nga po yung mga Israelita hanggang ngayon hindi sila umaalis sa kanilang lugar. Maraming nagsasabi, itong mga Palestino at itong mga Lebanese, itong mga Syrian ay nandun sa paligid pero hindi nila nananatiling nakatira ang mga Israelita sa lupang Kanaan. At ito mismong lupang tinitirhan nila ngayon, yung Israel, yan mismo yung Southern Kingdom na kung saan bumalik ang mga Israelita. Napakaunlad po ng bayan na iyan at napaka-strategic in terms of yung geographical nila. Mataas yung Jerusalem, bundok. Kaya paparating pa lang yung kanilang kalaban ay nakikita na nila. Kaya yung mga bomba ay nai-intercept din nila. At sabi nga sa pag-aaral, the most advanced country in terms of weapons,
tactics, military, even sa economy, mga modern technology, ay nasa Israel po actually. Nang ganun ang pagpapala. Kung ating titingnan, napakarami na ng paghihirap na nangyari sa Israel, pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila napapabagsak, hindi pa rin sila nawawala sa mapa. Ipinapalagay ng utos na ang dating kalagayan ay mababa at madilim. Alam natin yung sitwasyon, ikaw na yung nabihag ng 70 years. At nabasa natin sa mga nakalipas na pag-aaral na halos nawala na yung mga orihinal na tao. Yung mga taong bumalik sa buhat sa Babylonia papunta sa Jerusalem ay mga apo, mga anak na lamang. Kaya nga merong isang kabanata na hindi na nakilala ng lupain ng Jerusalem kung sino yung mga taong dumarating sa kanya. Kasi hindi na ito yung orihinal na umalis. 70 years na ngamatay na sila, no? Yan. So, ipinapakita nito na walang magagawa ang tao at walang anumang mangyayari sa anumang sitwasyon o adhikain kung wala ang kaluwalhatian ng Diyos. Yung pagpapabangon sa Jerusalem, ito'y utos ng Diyos. Ito yung sinasabi natin sa nakalipas na pag-aaral na wala kayong contribution sa naging pagpapala sa inyong kaligtasan at sa inyong pagbabalik sa Jerusalem. Lahat ito'y inisyatibo ng Diyos base sa kanyang design, sa kanyang plano at sa kanyang kapangyarihan o yung sovereignty at authority na binabanggit din natin. Ang kaluwalhatian ito'y hindi magagawa ng sino man. Sa halip ito'y produkto o mula sa katotohanan ng Diyos at ang kanyang layunin sa mga tao na nakipag-isa at sumusunod sa kanya. Iyong pagbalik ng Israelita sa Jerusalem, it is their part of salvation. Na po, buhat sa pagkabihag, sa Babylonia sila'y umuwi, ito yung kanilang kaligtasan. Ngayon, it symbolizes the salvation at our present times na nagpapakita base dun sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 na wala din tayong contribution sa ating kaligtasan. It's faith alone, sola fide, grace alone, biyaya lamang ng Diyos. Hindi po pwedeng maging faith plus good works. Kalimutan na po natin yung debate na sinasabi daw ni Pablo na faith alone at sinabi naman ni Santiago na faith without works is dead. Magkaiba po yung konteksto ng dalawang aklat. Wag po nating pag-awayin si Pablo at si Santiago dahil hindi naman po sila nag-aaway. Consistent po ang kanilang salita at nagkakatugma po ito. Pinag-aaway lamang ng mga magagaling na mga theologian pero hindi nauunawaan. Wala pong inconsistency, walang pagkakaiba, walang mali sa sinabi ni Pablo na faith alone at sa sinabi ni Santiago na faith plus work or faith without work is dead. Ayan po. So, hindi natin nababalikan ng pag-aaral. Palagay ko ay pamilyar na po tayong lahat doon. Kung meron pa rin kayong mga katanungan sa bagay na yun, pwede po natin pag-usapan in some other time. Ayan. Pero lahat po yun ay pare-parehong tama. Now, ang talatang nagsasabi na bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw, ay nagtutulak sa sayo na ipakita ang nangyari sa kanya, ang ginawa sa kanya ng Diyos. It is a form of testimony na kailangan makita ng mundo kung ano ang nangyari sa kanya. At yun nga po ang tatalakayin or tinalakay sa buong kabanatang 6 na po. Ipinakita ng Jerusalem o ng Israelita sa buong mundo kung gaanong kabuti si Yahweh. At dahil dito, humanga ang mga tao sa mga Israelita at syempre kay Yahweh. At dahil din doon, sila ay namangka, sila ay naglayag, na dumayo sila sa Jerusalem at sumamba kay Yahweh. At ang nangyari sa kanilang pagdalaw, sabi nga natin kahapon, kultura nila yung may dalalaging pasalubong. Yung mga ginto, yung mga kayamanan, at kung ano-anong regalo ay dinala nila sa Jerusalem, pero hindi po nakalagay sa maleta. Ayan, sa Pilipinas po uso, pagka dumalaw ay may maletang daladala. Meron nga po akong isang nakitang, hindi ko alam kung hindi ba i-video talaga o AI, umattend po ng misa si Congressman, yung pinsan ni BBM, sino ba yan? Si Romualdez,
At siya po ay lumapit doon sa pare at meron siyang iniabot na maleta. Yan po ang uso ngayon sa Pilipinas, maleta. Ayan. Ang dahilan na ibinigay ay tiyak. Ang sabi nito, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating na. Yung liwanag na binabanggit dito sa verse 1, ito yung kaligtasan. Ito yung pagkakaroon nila ng bagong buhay. Ito'y hindi lamang pribadong kaliwanagan o pananaw ng tao, kundi tumutukoy sa pabor ng Diyos ang pagdating ng tagapagligtas. So during the time of the Old Testament, panahon ni Isaiah, dumating yung tagapagligtas, which is ang Diyos ang tagapagligtas. And then panahon ni Jesus Christ, sa pagpasok ng New Testament, ito yung Mesiyas. Si Jesus Christ mismo, the Anointed One. Siya yung ating Savior, Redeemer, na namatay sa krus at muling nabuhay. Ngayon, sa ating kapanahunan, ang Diyos, ang Panginoong Hesus, siya ang ating naging tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sumasakop sa gawain ito ng pagpapalaya, gabay, katotohanan at buhay. Sa buong aklat ni Propeta Isaiah, ang liwanag at kadiliman ay gumaganap bilang mga espiritual at makasaysayang katotohanan. Ang kadiliman ay paghihirap, kamangmangan, pangaapi at paghatol. Lahat ng mga negatibo o mga pangit na sitwasyon na naranasan nila ang tumutukoy generally sa salitang kadiliman. Sa kabilang banda, ang liwanag ay tumutukoy sa kaligtasan, paghahayag at pagpapanumbalik. At alam nating lahat na kung tayo'y manampalataya sa Panginoong Hesus sa ating kasalukuyang panahon, tayo rin ay nagkamit ng liwanag. Kaya doon sa 1 John chapter 1, chapter 2, ang sinasabi doon, ang mga taong nakipag-isa kay Kristo ay mayroon ng kaliwanagan at sumisilakat sa atin ang liwanag na nagmumula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Nang sabihin ni Isaiah na ang iyong liwanag ay dumating, ipinahayag niya na ang kakulangan o pangangailangan o pinapangarap sa Zion ay dumating na mula sa Diyos. Magandang gabi, Sir Irene. Sa makatuwid, ang talata ay nagdadala ng diwa ng isang bagong araw na sumisikat pagkatapos ng mahabang gabi o panahon ng paghihirap at pagtitiis. Ito yung the rising of the new sun. Kumbaga, yung gabi ay sa mga pag-aaral sa literatura, it symbolizes na mga kahirapan, difficulties in life. Ngayon, ang pagsikat muli ng araw, it symbolizes a new day and new morning. At kung saan nandoon ang kaliwanagan at pagpapala ng Diyos. Ito'y isang pagbabago ng agos, hindi dahil natuklasan ng Zion ang isang daan palabas, kung hindi dahil dinala ng Diyos ang liwanag. Sa Kanya, again, ang Diyos ang nagkaloob nito sa ating lahat. Simula pa nung panahon ng mga Israelita hanggang sa ating kasalukuyang panahon at hanggang sa darating pang mga susunod na henerasyon. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Ang kaluwalhatian ay nagdadala ng bigat ng ipinakitang presensya ng Diyos. Hindi yan simpleng salita, kaluwalhatian. The glory of the Lord is given upon you, upon us. At ito yung ating kaligtasan. Sabi sa Ephesians chapter 2, ito'y nagmula sa kagandahang loob ng Diyos. Sa John 1:12, ay tumutukoy ito doon sa pagiging anak natin sa ng Panginoong Diyos. Ayan. Ang pagsikat tulad ng araw ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at tumutukoy sa pagbubukang liwayway na sumisikat sa Zion. Ang simbolismo ay sinadya. Ang pagsikat ng araw ay hindi nakasalalay sa pagsisikap ng mundo. Ito'y mula sa utos ng Diyos sa mundo. Kung ating babalik-aralan sa Genesis, yung pagkakaroon ng liwanag, paghihiwalay ng liwanag at dilim ay ginawa ng Diyos doon sa panahon ng paglikha. Yan.
At ganoon din sa kasalukuyang panahon ng Israel, panahon natin. Kung gugustuhin ng Diyos na huwag ng pasinagi ng araw, pwede niyang gawin. In fact, maraming bansa na halos hindi sumisikat ang araw. At kung gusto ng Diyos na laging araw lang, walang gabi, pwede ring mangyari iyan. Lahat ay nasa hawak, nasa kamay ng Diyos, lahat ay kontrolado niya. Wala tayong magagawa. Kahit yung pinakamagagaling na scientist, hindi niya kayang utusan ang araw na sumikat ka or huminto ka. Kahit yung nangyari recently na total eclipse of the universe o yung solar system, o kaya kung may total eclipse of the heart man, lahat yan ay kontrolado pa rin ng Diyos. Ayan. Okay, so nakasalalay lahat sa kamay ng Diyos. Ang kabanatang ito ay tumutukoy sa paghahambing ng sitwasyon o karanasan sa kadiliman ng mundo sa liwanag ng Diyos sa Sayon. So napakagandang sitwasyon buhat doon sa pagkabihag na naranasan ng Israelita yung napakatinding dilim, bigat at sitwasyon ng buhay nila. Sila ay dadalhin sa panibagong buhay na ang sabi ay nandoon ang liwanag at magliwanag ka na kagaya ng sikat ng araw. Okay? Sa talatang 2, tatalakayin ang pagkakaroon ng kadiliman sa buong daigdig, sabalit ito'y tatalunin ng kaliwanagan ni Yahweh. Yan. Okay, muli ang sentrong tema at mensahe ng talatang ito ay ang pag-asa ng pagkapanumbalik pagkatapos ng paghuhukom. Ang Sayon ay binalaan tungkol sa pagpaparusa dahil sa kasalanan, idolatriya at kawalan ng katarungan. Ngunit ipinahayag din ni Isaiah na hindi iiwan ng Diyos ang kaniyang bayan. Ang kanyang layunin, ang kanyang tipan ay mangyayari, anuman ang mangyari. Anuman ang maging sitwasyon, anuman ang kabigatan, mangyayari ang disenyo at kaparaanan ng Diyos. At ganoon din ito sa ating buhay ngayon. Sa simbolikong paraan o pagtalakay, ang liwanag sa buong aklat ni Isaiah ay madalas na nauugnay sa tema ng Diyos na gumagabay sa kanyang bayan at naghahayag ng katuwiran. Ang kaluwalhatian ay nagmumungkahi ng pagiging malapit sa Diyos sa paraang nagbabago sa pagkakakilanlan ng komunidad. Ang Sayon ay hindi sinabihan na gumawa ng karilagan o kaliwanagan, kung hindi maging maningning dahil sa kaluwalhatian ng Diyos ay nasa Kanya. Yung ating kinang, yung ating glory, yung ating kabutihan, kagandahan, kagwapuhan maninyo, lahat ng katalinuhan at meron tayo na kaya nating gawin at ipakita sa mundo, nagmumula lahat sa Diyos. Yung liwanag nagre-radiate lang sa atin. So tumatama ang sa atin ang liwanag ng Diyos, dala-dala natin ito dahil nasa atin ang banal na spirito at ito'y ipinapakita natin sa mundo. Ang mga totoong mananampalataya ay nagliliwanag sa mundo. Okay. Sa pangkalahatan ng talatang ito'y sumasakop sa tema ng pagtawag ng Diyos sa kanyang bayan mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa malakamatayang pagbagsak patungo sa muling pagkabuhay na katayuan. Nagtatakda ito ng tono ng pag-asa at pampublikong pagpapatotoo. So ito'y kaugnay ng Matthew 11:28. Ang sabi doon, kung kayong mga napapagod, ay lumapit kayo sa akin at kayo aking pagpapahingahin. Salvation po ang tema ng kabanata o ng talatang ito. At yun din mismo ang sinasabi dito. Okay, punta tayo sa talatang 2. Ang sabi dito, mababalot ng kadiliman ng buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kaniyang kaluwalhatian. Napakaganda, napakasarap pakinggan. Madilim ang mundo, problemado ang mundo, na kabit-kabila ang korupsyon, may gera dito, may gera doon, mataas ang presyo ng gasolina, pero tayo'y liliwanagan ni Yahweh. Pwedeng mawala ng kuryente kasi tataas ang gasolina,
baka hindi na makabayad kasi walang dadating na mga gasolina. Lahat yan ay lahat ng mga makina, yung mga turbina ay tumatakbo sa pamamagitan ng gasolina at ng kuryente. So, pwedeng mawala ang liwanag na dala-dala nitong mga artificial na materialis na ito. Pero, ang liwanag ay ibibigay ni Yahweh. At ito'y mararanasan ng lahat ng mga totoong mananampalataya, naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Kaya ito po'y panawagan sa ating lahat. Manatili tayo sa Panginoon. Kung may kilala tayo at kaibigan na hindi pa totoong nananampalataya, ay ibahagi natin sa kanila ang tunay na ebanghelyo at kaligtasan. Pero syempre hindi natin sila kakayaning puwersahin. Ang role lang natin na ibahagi at sila na yung bahala, ang Diyos ang bahala sa kanila. Okay, ang talatang 2 ay nagsisimula sa pagpapahayag ng kadiliman na bumabalot sa lupa at sa mga tao. May problema. May kadiliman, may kabigatan. Subalit ang kadilimang ito'y maaaring maunawaan ng literal at simboliko. Sa literal na antas, maaari itong tumukoy sa espiritual at moral na kadiliman na bumalot sa mundo o pwede ring yung pagbagsak ng tao sa kasalanan, sa kasamaan, sa kasakiman at kung ano-ano pang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At sa kabila ng lahat ng ito, pinapangakuan tayo ng Diyos na tayo ay Kanyang bibigyan ng liwanag. Ang sabi dito, kagayon pa man, sa gitna ng kadilimang ito, ang talata ay nag-aalok ng mensahe ng pag-asa at katiyakan. Ipinapahayag nito na ang Panginoon ay sisikat sa mga tao at ang Kanyang kaluwalhatian ay makikita sa kanila. Kaya, mangurap man sila, kalat ang korupsyon, kalat ang nakawan, kalat ang takipan at kaguluhan sa mundo. Pero tayong mga mananampalataya, maranasan natin yung literal na hirap sa mundo. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, nandun ang pangako ng Diyos na makakasama natin siya. At ang liwanag ay ating mararanasan sa piling niya. Okay, so napakaganda ng sitwasyon, napakaganda ng pangako. Wala ka nang hahanapin pa. Wala ka ng iba pang pangangailangan na hindi mo makakamit. Okay. Now, ang isa pang binabanggit dito, ang kadiliman ay kumakatawan din sa kasalanan, sa kasamaan at kawalan ng pag-asa, habang ang liwanag ay kumakatawan sa presensya, sa kaligtasan at sa papanumbalik ng Diyos. Ang pagkakaiba sa pagitan ng liwanag at kadiliman ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala at kapangyarihan ng Diyos na daigin ang kasamaan at magdala ng pagtubos. Redemption ang tawag doon, no? Na tinubos tayo dati tayo nasa kadiliman, pero dahil lang sa kamatayan ni Jesus sa krus, tayo ay napapunta sa liwanag. Tinubos niya tayo. Ang pagbanggit sa Panginoong nagpapahayag sa mga tao at ang kanyang kaluwalhatian na nakikita sa kanila ay isang pangako ng banal na interbensyon at pagpapakita ng presensya ng Diyos. Ipinahihiwatig nito na ang Diyos ay magdadala ng isang pagbabago at pagpapanumbalik na makikita ng lahat. Ang imahe ng kaluwalhatian ng Diyos na nakikita sa mga tao ay nagbibigay diin sa ideya na ang pagkapanumbalik ng mga Israelita ay maging isang patutuo sa mundo ng katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Kung ating tatanungin, nasaan ba ang Diyos sa mga bagay na ito? Well, kanina pa natin tinatalakay, siya ang magbibigay ng lahat ng ito. At ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus. Bilang konklusyon sa ating pagtatapos, ang talatang ito ay naghahatid ng mensahe ng pag-asa at katiyakan sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Kapatid, nakakaranas ka ba ng kawalan ng pag-asa? Ako po malimit nakakaranas ako ng ganyan. Parang katapusan na ng mundo, parang walang-wala na. In fact, alam naman siguro nating lahat na dito yung sitwasyon ng touching lives, pero laging ipinapaunawa ng Panginoon, hayaan mo lang. At mangyayari sa dulo yung kaayusan, yung biyaya at kaparaanan ng Diyos. Talagang kung ikaw ang
ang pastor ay makakaranas ka ng iba't ibang kabigatan, pero actually ito yung panimbang susukatin kung gaano katatag yung iyong pananampalataya at pagtingin sa Diyos. Kung mahina ka, talaga namang susuko ka sa kabigatan ng mga nangyayari, personal, spiritual, at yung kalalagayan ng mga simbahan. Halos nagkakasabay pa. Even yung church doon sa 13 Martires ay meron ding mga ilang issues at ilang problema. Plus may mga problema ang mga kapatiran, personal, na syempre bilang pastor ay dala-dala ko yan. Nakakausap ko yung bawat isa. Talagang may mga dala-dala lahat plus may sarili akong dala-dala. Napakabigat. Sabi nga ni Pastor Claude, huwag mong dalahin lagi, ibaba mo at para makatuloy ka sa paglakad. At pag naibaba, hayaan natin ang Diyos ang pumasan ng lahat ng kabigatan na iyan. Yan. Okay, sa pagtatapos natin, sa praktikal na paglalapat, ang talatang ito nagpapaalala ng katotohanan ng hindi nagmamaliw na pag-ibig at pagmamalasakit ng Panginoong Diyos sa tao. Ano man ang sitwasyon natin, ano man ang mangyari, nandyan lang ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ako po, subok ko na po ang mga bagay na iyan. Gaya ng mga nakalipas na pag-aaral, dahilan sa kawalan ng sapat na kaalaman sa salita at gabay ng Diyos, nawalan ng wastong pagsunod ang mga tao sa Diyos. At ganoon din sa ating kapanahonan, ang daming tumatalikod sa mga simbahan. Ang daming hindi nananampalataya sa Panginoon dahilan sa kawalan ng sapat na kaalaman. Meron naman ng mga simbahan, sa halip na magturo ng tamang itinuturo pa ay mali. Yan. Tayo'y bumagsak sa kasalanan, naligaw ng landas, at dahil sa katigasan ng ulo, hinayaan ng Diyos na makaranas ng mga paghihirap at mga kabigatan sa buhay. Upang sa pamamagitan ng mga karanasang ito, malaman at maunawaan natin ang ating naging pagkakamali. Ang tawag natin dyan ay realization, na isa sa sentrong natalakay natin doon sa kabanatang 59. Malimit, masakit ang pamamaraan ng Diyos, subalit sa dulo ay malalasap natin ang kapayapaan at katiwasayan ng buhay sa ilalim ng pangunguna ng Panginoong Diyos. Lahat ng mga naging matagumpay sa mundo, simula pa ng panahon ng lumang tipan, ay nakaranas ng kabigatan. So kung sila'y nakaranas at nakaraos, tayo man mararanasan natin iyang lahat ng iyan. Walang dahilan para sumuko. At pag medyo bigat na bigat ka na, isipin mo na lang yung mga naranasan ng mga karakter sa Biblia. Si Haring David, si Abraham, lahat sila, yung mga apostol, yung mga martyrs, lahat ay nakaranas ng kabigatan, ng kadiliman na tinatalakay dito, ang mga Israelita. Pero sa dulo, nandun ang pagpapala at pagkalinga ng Panginoong Diyos. So sa atin pong pagtatapos, lagi nating tatandaan, hindi natutulog ang Diyos. Kaya yung tanong ni Gary Valenciano sa kanyang kanta, natutulog ba ang Diyos? Ang sagot po ay hindi. Kita niya tayo, alam niya yung kahirapan natin. Pastor, bakit nangyayari ang ganyan sa Touching Lives? Si Lord ang bahala kung ano ang plano niya. Ako, sa dami ng hirap na naranasan ko, pwede kong tanungin. At pwede kong sumuko, pwede na akong magrebelde. Kasi grabe, ang tindi, ang bigat. Emosyonal, personal, lahat na. Pero dahil kilala ko ang Diyos, alam ko na may plano siya. Alam ko na sa dulo ng lahat ng ito, mayroong maganda ang Diyos na nakahanda sa atin. Yun po yung iniintay ko. At yun din ang intayin nating lahat. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan. Lahat ay may mga kabigatang nararanasan. Hindi lang ako. Siguro mas matindi lang yung sa akin. Dahil sabi ko nga sa inyo, cargo ko rin lahat. Daladala ko rin, iniisip ko rin yung individual na kabigatan ng bawat isa. Pero nandoon yung aking pagtingin at pag-asa na ang Diyos ay nandyan. Naririnig niya, alam niya ang nangyayari. Iniaayos niya tayong lahat. At sa dulo ng lahat ng ito, kapatid, mayroong magandang buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat mga kapatid sa inyo pong pakikinig at pagsama. Salamat sa mga araling ito. Nawa, bagamat ito ay very familiar na sa atin,
somehow ay nakapagbigay ng kaliwanagan o ng kagaanan sa bawat pusong nabibigatan. Ako mismo, nung ginagawa ko itong pinag-aaralan, alam niyo po, pagka ako'y nagsusulat ng ganitong manuskrito, siguro kung susukatin ko yung luha na pumapatak sa akin sa pagkaunawa sa kadakilaan ng Diyos, baka isang balde. Siguro yung buong chapter 60 ng Isaiah, yung 60 kabanata na nagawa ng manuscript, baka kulang, siguro awas na yung ilang pirasong drum na kaya ang napuno ng luha ko. Ayan po. So, at the end of a tunnel is a light. At the end of a broken dreams, of a broken roads, at a crossroads, there is the light, which is the brightest among all the lights, and that is coming, or that is provided by the Lord Jesus Christ. So, salamat mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Tayo magpatuloy, tayo po ay magsama-samang dumalangin. Ilapit natin ang mga taong gusto nating manumbalik at makakilala sa Panginoon para tayo ay magkapamuhay ng maayos. Okay, so tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po muli sa gabing ito sa bibigay mo sa amin ang maayos na sitwasyon upang makapag-aral, matalakay ang mga bagay na ito. Salamat sa mga refleksyon, salamat sa mga lessons na ito, Panginoon, at sa mga halimbawa na aming napag-usapan. Salamat sa bawat isa na naka-join, at salamat sa mga taong makikinig sa video na ito. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan at pagpalain, Ama, upang ikaw ay lalo naming mapapurihan at maparangalan. Gabayan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po ang nakakakilala sa aming mga puso, sa mga puso at buhay at pagkatao ng mga taong nais mong dalhin sa iyong paanan. Ikaw po ang mangusap sa kanila, Panginoon, at patuloy na magpaalala. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, salamat po sa inyong lahat. Medyo na-late si Kuya Bob. Hindi ko alam kung kanina pa siya naka-join. So, tapos na po tayo. Pwede naman pong, i-review ang video. Bukas po ng gabi, walang daily devotion bukas dahil prayer meeting po natin. So, kita-kita po tayo, magbahagi ng tayo ng mga patotoo at mga panalangin. Alas 8 pa rin po ng gabi bukas ating prayer meeting. Salamat po mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa inyong pagsama. To God be the glory. Bye-bye po.